Para sa ilan, ang mga pusa ay tinuturing na parang baby. Hinahalikan, dinadamitan, pinupunasan, pinapaliguan at minsan tinututbrush pa. Yung iba ay nananatiling indoor para maiwasang makakain ng kung ano-ano sa labas o di kaya ay maiwasan ang aksidente at mga posibleng pananakit ng ibang tao. Baby man sila sa paningin natin, pero alam nyo ba na may inatas at ginagampanan na mahalagang misyon ang mga pusa? Well, that is according to legend. Ang legend ay stories. Ito ay maaring may historical references or pwede ding kathang isip lamang. Pag-usapan natin ngayon ang isang legend tungkol sa kung paano nilikha ng Diyos ang mga pusa. Guys, uulitin ko, ito ay legend lamang. For sure, alam nyo ang kwento ni Noah, Nung ang mundo ay puno ng kasamaan at ang mga tao ay napaka-corrupt, nakapag-decide ang Diyos na i-destroy ang mundo sa pamamagitan ng isang malaking baha. So yun nga ang nangyari. Fast forward natin ang kwento ha. According to legend, hindi pa nag-exist ang baboy at pusa bago ang matinding baha. Ang dalawang hayop na ito ay ginawa ng Diyos during the flood for specific purposes. Habang lumulutang pa ang ark at nag-aantay si Noah na humupa ang baha, nagkaroon sila ng matinding problema. Ang sobrang baho daw sa loob ng ark dahil sa matinding dumi at napakaraming pupo. At nagkaroon ng rat infestation. Oh my God. Kinakain ng mga daga ang mga nakaimbak na mga pagkain, ginatngat ang kanilang mga damit at nagkalat ang kanilang dumi. Dahil dito, humingi ng saklolo si Noah sa Diyos para masolusyonan ang problema tungkol sa pupo at dumi at sa dumadaming populasyon ng daga sa loob ng ark. May inutos ang Diyos kay Noah. Inutos ng Diyos ang hawakan ang likod ng elepante at ito ay ginawa naman ni Noah. Bumahing ang elepante at nilabas ang dalawang baboy, isang lalaki at isang babae. Ang dalawang baboy na ito ay kumain sa mga pupo at dahil dito nawala ang mabahong amoy sa loob ng ark. At inutos ng Diyos na hawakan ni Noah ang likod ng layon. Ginawa naman ito ni Noah at bumahing ang layon ng dalawang pusa, isang lalaki at isang babae. Ang dalawang pusa na ito ang naging solusyon sa dumaming populasyon ng daga sa ark. Agad na nagtrabaho ang mga pusa at hinuli at kinain nito ang mga daga. Kaya na-reduce ang kanilang dami at bumalik sa original na dalawang daga. Nang humupa ang baha, ang mga pusa ay binigyan ng karangalan na manguna sa parada ng mga hayop mula sa ark. Kaya mula noon hanggang sa ngayon, ang mga pusa ay nananatiling proud sa kanilang sarili. Base sa research ko guys, ang story na ito ay nakabase mula sa Hebrew at sa Islam oral tradition. Wala akong makitang references mula sa religious texts including Quran at Hadith ng Islam. Kaya I have to say na ito ay legend lamang at naisalin through words of mouth. But if may alam kayong religious references, I would love to know. Banggitin nyo sa comment section kung saan mababasa at kung ano exactly ang nakasulat. If you are interested to know ano ang mga reading materials na ginamit ko sa video na ito, i-check nyo na lang sa description ang mga links. Regardless kung totoo ang kwento na ito or hindi, cats play an important role sa iba't ibang civilizations sa ating history. Hindi lang sila tagahuli ng daga, but they protect food against pests and they protect humans at ang mga tahanan laban sa mababangis na hayop tulad ng ahas. Kaya sila ay ginagalang sa ancient Egypt, ancient Greece and Rome, ang mga Vikings and the Ottomans which is the present-day Turkey. But it seems may mga lugar na underappreciated sila tulad sa bansa natin na madalas ay tinuturing silang salot at biktima ng mga kalupitan at pagpapabaya ng tao. Hi! Hanggang dito na lang muna guys. If you like stories like this, I would really appreciate your likes and shares. And please help my channel grow na rin by subscribing. Thank you for watching!